ating napakasipag na alkalde na si Yorme Isko Moreno Magoso. Palakpakan po natin. Napakasipag dahil kanina pa po siya nandito. Si Dr. Grace Padilla, among city councilors headed by Majority Floor Leader, Consalmon Pangco. The Barangay Chairman that are here, headed by Direk Erica Platon. Ang mga department heads, si Dr. Corrales, Dr. Fernandez, Dr. Cabarles, and Ms. Yvonne Fernandez. Alam niyo po, sandali lang na, hindi ko okay na. Alam niyo po, nung nag-uumpisa kami ni Yorme dito sa kampanya, very consistently sinasabi po namin na magiging prioridad ng administrasyong to ay ang pagbibigay ng minimum basic needs sa mga Manileño. And as we entered this administration, we were faced with a lot of financial challenges. But I realized that 3 months into this office, mukhang gumagana na po talaga ang gobyerno. Kaya palakpakan po natin ang ating napakagaling na alkalde. And he stayed true to his word na magiging prioridad ang health dito sa Maynila. Kung malalaman natin, 3 months or almost 3 months into office, 4 na pong health centers ang naayos ng ating alkalde. Meron na tayong cat lab. Ngayon naman meron tayong gumagana at mas maraming mga dialysis machines dito sa Maynila. And so with that, I strongly believe that the plan and the vision of our mayor matutuloy po. Dahil balang araw ang Maynila ay totoong magiging parang Singapore. Kaya naniniwala ako na sa maayos tayong mga kamay sa pamumuno ng ating alkalde. Nandito po ako para i-introduce ang ating alkalde, which alam ko kilala natin lahat na. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Nang tambalan po namin ni Yorme, nag-upisa nung siya po ay tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. Dahil nung siya ay tumatakbo konsehal sa Tondo, ako naman po ay tumutulong sa aking ama, nire-represent po siya nung siya ay tumatakbo bilang alkalde. At doon ko po nakita ang katatagan ng kanyang puso at nakita ko talaga na ang ninanais niya ay makatulong sa buhay ng bawat Manileño. Mayabang tayo dahil ang ating alkalde, although naging napakagaling na vice alkalde, naging napakagaling na alkalde na siyang tumulong sa atin noong mga panahon ng may pandemya, ay nagtrabaho rin sa national government bilang undersecretary ng DSWD, chairman ng National Railways Corporation, at nakapagtapos o nakapag-aral sa Harvard. Kaya masasabi ko na lahat po ng mga challenges na iniinda natin at iindahin pa natin, kakayanin natin dahil magaling ang ating alkalde. Kaya without further ado, I'd like to give this mic to the best mayor Manila has ever had, our beloved Mayor Isko Moreno Magoso. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapwa-kawani sa paglilingkod sa bayan. Pinamumunuan ng ating Manila Health Director ng siyudad ng Maynila, Dr. Grace Padilla, at 10 ng kanyang mga kasama sa MHD at lahat ng hospital. At special mention lang ang ating doktor, si Dr. Cabarles ay unang tinanong ko sa kanya kanina. Sabi ko, kamusta yung makina? Sabi niya, Lamborghini daw. Kasi yung Santa Ana, yung binili natin, sabi sa akin, noong doktor doon, Nepro, sir, yan po yung Mercedes-Benz. But I'm happy, metaphorically comparing this type of medical equipment that normally available sa mga pribadong institusyon, but ma-access ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila.
And I'm very proud of our doctors and nurses, and take this opportunity to thank all those doctors and nurses, medical frontliners, NDRRMO, first responder, our partner, national organization, Red Cross, doing extra service noong September 21. Marami naging pasyente, ang ating mga pinadalang public servant sa kasagsagan ng alimpuyo ng taong bayan sa nangyayari sa ating bansa. I'm proud of you. Thank you for making and creating extra mile of delivering public service through healthcare at the time na kailangan tayo ng mga bumibisita sa lungsod ng Maynila. Dr. Paz Corrales na nakasama natin ang kasagsagan ng pandemya from DOH, our partner now in the city of Manila. Dr. Karen Fernandez, ang ating ARD sa DOH. At hindi lang o DOH ang nadadala sa Maynila ngayon, pati ang PhilHealth. PhilHealth, opisina na yata nila ang Maynila. Thank you very much sa ating PhilHealth family, DOH family, working hand in hand with them, your city government, to assure and fulfill our commitment to deliver healthcare program to every citizen. At kanina, matapos kami, nga pala walang pasok bukas ha, sabihan nyo na sa mga kaanak ninyo. Matapos kami mag-MDRRMO meeting kanina, I talked to random, talk to patients, just passing by in the lobby, every floor na makita namin sila, na natutuwa ako, parang giliw na giliw sila ngayon sa pampublikong ospital ng lungsod ng Maynila. There is this one chairman, nasa lubong ko sa lobby, Yormen, galing akong MRI. And he's very happy receiving the result of the diagnosis. I'm happy when you see smile and hope in their faces. At wala siyang toskas. Bahala na pilal sa kanya. But I'm really happy when you see a patient going out from our institution or healthcare institution, that when they see hope. That's why I always thank my partner in our policy direction and governance, our city council, headed by our Vice Mayor Chi Achesa, and through the leadership of Councilor Mon Yupanco as our majority floor leader, Che Borromeo here, veterano to, kapats ko pa to. Che, 30 years ka na rin halo sa public service. Huwag kang mag-alala, nauna lang naubos yung buhok mo. Sunod na ako. And of course, Councilor Bobby Espiritu. Our directors in the respective hospitals. Likwanan, kumusta yung OPD mo? Okay naman. Happy ako kasi when we unclog patients, the turnover is fast and better. And to achieve that, we have to create pockets or even create another institution, healthcare institution, healthcare pockets in the community so that our hospital will just focus on individuals who may need
other medical attention para hindi na sila lahat papunta sa ating hospital at nahihirapan silang pumila. By October 1, kung meron man taga Sampaloc dito, we're gonna groundbreak the development of new emergency room for our people in Sampaloc. Now, maraming salamat nga pala, Boysen. Di ba yung mga taga Boysen? Ayan. Because of them, and of course, the city engineer, DPS. The mess happened in Moraita and Recto and portion of Loton, UDM. Imagine mo pati eskwela, and the bridge or bridges in the city. So, dahil sa little resources ng city plus resources ng private sector, maliwalas na po muli ang Moraita Recto area. Kaya maraming salamat, Boysen. Yan mo, ang ganda ng pintura ngayon. Laway-laway lang yan. Inusog ko lang yung Boysen. Pusugin. And thank you very much. Ngayon, mas maliwalas, wala tayong gastos, para-paraan lang, abilidad lang. So, again, I would like to give credit also to our Congressman Erwin Cheng. Palakpakan natin siya. Meron na siyang session ngayon na inahanda para mamaya. But thanks to him also. To our barangay chairman, Kagawad, Secretary Treasurer, maswerte kayo dito sa zona na ito. Isang kembot nyo lang. All diagnostic machineries. Kung may vampira pa nga sa inyo, may blood bank ako para sa inyo. Swerte kayo sapagkat kalapit bahay nila itong mga klaseng pasilidad. After today, we are going to continue to extend a day, every single day, for our dialysis patients. I, for one, when I was Vice Mayor then, nakita ko yung hope na hinahanap ng tao na siya ay patuloy na lumaban sa sakit o karamdaman kanyang nararanasan. At bawat piso na malilikom ng isang dialysis patient at umabot sa takdang gastos ng kanyang bayarin para siya'y makapag-dialysis lang sa isang araw, ay ginhawa na sa kanya dahil naduktungan na naman ang buhay niya. This facility will deliver and extend the life. Nobody can give us guarantee who's going to live or die. Maybe some of you tomorrow, some of us. You'll never know. When is when? Only God knows. But today, we in the government must be efficient, must be practical in utilizing whatever is left and convert it into delivery of services. Yang hemodialysis na yan, araw-araw na gagawin ng Diyos. Bawat pupunta dyan, may dagdag na araw para sa kanila. Kaya pumanatag kayo, mga Batang Maynila, mga chairman, mga kagawad, Secretary Treasurer Tanod, we'll do our best
we will not stop. We will continue to invest on 4 things under the MBN rule, or what you call minimum basic needs: housing, education, healthcare, and jobs. These 4 pillars of basic needs can and may uplift or mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga taga-lungsod ng Maynila. We will. Whoever is there, sabi ko sa inyo, lahat ng bimpo, pipigayin ko. Bagamat hirap na hirap tayo, pero sige lang. We in the government should not be saving. We should be spending. Because it is not our money. Kaya ako nalulungkot pag nakaririnig ako, Sir, may savings kami. And yet, you see your people, nakikita mo ang tao nagdarahog, hirap. And that is not service. We in the government, we are not a saving bank or savings bank. Hindi kami para mag-improve. When you say and use the word of savings in government is efficient expenditures. Sabihin, sa bawat piso na ilalabas mo, dapat yun ay tumutugon sa social services or social perennial problem. That's how we are doing it, and I hope you continue to be with us, our doctors and nurses. I'm proud of you. Balita ko, bibili niyo ako ng kape. Paldo daw kayo ngayon. Masaya ako sa mga non-medical and medical. I hope nadali nyo na yung extrang konting porbetyo para sa lahat. Huwag kayo mag-alala. Hindi matatapos ang taon na ito, liligaya kayo muli. Gusto na lahat sa hospital. I'm happy for you. At least, I can honestly say, may masasalubong akong driver ng ambulansya na hindi lang 300 pesos ang na-share niya. Yes, it's true. But then again, this is extra. It has to be shared properly. That's how it is. Ang isang makina ay may bahagi parte. At maaaring iba ay tornilyo lamang. Pero ang makina, kapag hindi maayos ang tornilyo, hindi rin tatakbo ng maayos ito at baka makadisgrasya. So what I'm saying is that every single one of you, whether you're professional, whether you're in the comfort room, in the lobby, you are important. You have value. Your existence has great value to the institution, to the organization. Without you, we may not function properly. That is the statement of this act by your city government. Lahat mahalaga, lahat may bisa, lahat may importansya. So, muli, sa ating mga nasa likod na nagpagal, hirap, pagod, ma-qualify sa DOH, ma-qualify sa PhilHealth, itong operation, maging operational na ating hemodialysis, ay maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Again, sa mga nanay-tatay kong nanonood,
Itong sakit sa bato, talaga sakit ng lipunan. Bato, masama. Bato, sa katawan, masama. Kaya yung bato na yun, walang dudulot na maganda eh. Ha? But rest assured, itong sakit na to ay may pasilidad para sa inyo. Dito po, maraming naging milyonaryo sa sakit na to. Kasi dati silang bilyonaryo. Lalo pa ang mahirap. I'm telling you, I've seen patients 9 years as vice mayor falling in line in my office once a month, twice a month. And I tried to find ways to augment at the time 1,600 pesos just to have one session. And I've seen their colors. And some of them were given plaque of appreciation. Bromadway, binigyan ng marbon. Trying to lighten up the situation because that's how terrible it is. Kaya hindi po pwede umabsent. Di bali ang eskwela, walang pasok. Pag dialysis time mo na, kailangan pumasok ka. That is very important. Kaya hindi simpleng salita yung sinabi ko nang nauna na bawat araw natutungo ang isang pasyente rito ay isang araw na buhay na iduktong sa kanya. Now, and let this be spread. Mayaman, middle class, mahirap, welcome po kayo sa ospital ng Maynila. Wala tayong pipiliin, wala tayong sisinuhin. Ang may sakit, tugunan. Now, I know some of you pagod, puyat, hirap, nag-16, nag-18 oras, duty, pagod kayo. I know, it's hard. I know the feeling. Buti yan, di ko alam kung naka-experience na kayo ng 72. Because there are times during the pandemic time, 72 hours. Hindi ko pa nabibreak yung record ko. Kasi the last time, 48 hours lang ako. I know it's hard. Lalo na psychologically and emotionally. Of course, physical, pagpuyat ka. But if I am not asking too much to our medical frontliners, can you just smile? Let's just use a simple actuation, a simple muscle, control of your muscle in your face, and show your teeth to a patient, although pagod ka na. Alam mo, yung smile is a universal language of showing empathy and understanding and care and love without even touching the patient yet. When you show your smile, you are willing and showing that you understand their situation. Kaya sa mga nurses o other medical fields, umitihan nyo naman yung mga pasyente ko. Malay nyo, dalaga kayo, makakita kayo ng pogi. Sa ngiti pa lamang, magkainlaban na kayo. But kidding aside, I would like to remind you again, the day you decided, that very moment of your life, when you decided, I want to join government, I'm going to join government. Imagine that. Remind yourself of that moment. Why did I join government?
I joined because I want to deliver public service. Yun lang. Itiyan nyo lang. Wala na ako ibang hinihingi sa inyo. Basta kung ano, what is due for you, gagawin ko lahat ang makakaya ko. What is due for our people, I'll do my best. Simple smile will erase everything. So muli, congratulations to the leadership of Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Sa inyo lahat, mag-iingat kayo. May bagyo mamayang madaling araw. Maaaring hindi pa natin maramdaman ang lakas, pero sigurado ako hanggang Sabado, pabayuhin tayo. At may bagyo man,